ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga residente sa Island Barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur, padayon ang paghiklin ilabi na karong gipaubos sa Signal number 2 ang lungsod tungod sa bagyong Basyang. Mga LGU sa Caraga Region nagpatuman og suspensyon sa klase ug trabaho sa buhatan sa gobyerno sugod karong adlaw. Ulahing update sa track sa bagyong Basyang at Tangi. Kapin 3,300 ka aftershocks na ang nabati sa Kalamansig, Sultan Kudarat sukad sa linog ni adtong Enero 20. Kapin 11,600 ka magbanay na ang apektado. Duha ka habal-habal drivers samdaan human nagtinigbasay ug nagdinunggabay tungod sa bangi sa pasahero. Insidente sa pool sa CCTV. Og iro nga daw mihilap dihang milakaw ang fur parents nakatandog sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Karong gipailaom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Surigao del Sur. Walay undang ang preemptive evacuation nga gipatuman sa mga namuyo sa Tabok Isla nga mga barangay. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa Hinatuan sa Surigao del Sur. James? Sara, pag-ulan-ulan ang nasinati karon dinhi sa Hinatuan sa Surigao del Sur samtang nagkaduol ang bagyong Basyang. Samtang ang pagpatuman sa mga tourism activities o no sailing policy gimando na sa LGU Hinatuan. Ano ang report? Human gimando ang preemptive evacuation sa mga island barangays kagahapon. Gisunod sab kini sa mga residente nga naa nagpuyo sa tabok nga isla. Sa barangay San Juan, nagdasok ang dulan usa ka gatos ka pamilya sa ilang gamayng evacuation center. Sumala sa barangay nga naa sa 148 ka pamilya ang ilang nahikling gikan sa sitio Mahaba. Ang uban dito sa pikas nga sitio tungod kay dili niya kaya kuan sa accommodate ang area. Mostly kinahimo ni namo dili lang kay karon. Basta adunay bagyo, preemptive time naa na sila. Sumala sa mga residente sa maong sitio nga naanad na sila sa pagbakwit matag adunay daot nga panahon. Mas maayo na sab kuno nga anaa sila sa evacuation center aron wala na sila huna-hunaon pa kung mukusog ang bagyo. Makapuyo namin kaya di makit-makit, kaya siguro na makit-makit sir. Ito adi, makapuyo kayo maayo ba na di na kami makit-makit. Hantod kaganinang buntag, nagpalayon paghihapon ang evacuation efforts sa Hinatuan MDRRMO. Pipila ka mga residente gikan sa barangay Aquino Sab nga anaa sa tabok nga isla ang ilang gihikling gamit ang usa ka dakong bangka. Sumala ni Bing Kasipag nga gisiguro na niya og bakwit ang iyang anak tungod posible matod pa nga maabot sa tubig dagat ang iyang balay. So katong galino bitaw kusog sa nilawom na siya. Naniguro lang ko kay ang among balay nabaya sa tubig. Temporaryo silang gipahimutang sa Hinatuan Southern College. Inuon nakaandam naman sab ang mga hinabang nga gikan sa DSWD. Gimando na sab sa mayor sa Hinatuan ang no sailing policy. Diin ginabawalan una ang mga mangingisda nga mulawig samtang nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Busa nagtinabangay ang mga mananagat aron masaka ang ilang mga bangka aron dili maguba kung mudako man ang balod sa dagat. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda, please huwag muna kayong pumalaot, baka madisgrasya. Samtang karong udto lang, gimando na ang opisyal nga pagpasuspenso sa mga tourism activities sa munisipyo sa Hinatuan. Lakip na ang island hopping ug ang pagbisita sa Enchanted River. Sa karon padayon ang nasinatian nga pag-ulan dinhi sa Hinatuan, Surigao del Sur ug giabisuhan ang mga lumulupyo duol sa dagat nga kanunayong mag-igmat ilabi pa nga karong gabi paingon sa kadlawon ang gilauman nga pag-agi sa bagyo dinhi sa Hinatuan. Sara, karong mga taknaa, taligsik lang ang nasinati dinhi sa Hinatuan sa Surigao del Sur o gimando na sa LGU
ang pagsuspenso sa mga klase o trabaho sa tanang opisina sa gobyerno ug mga adlaw. Samtang naka-alerto gihapon ang mga residente nga naa dinhi sa coastal areas kay posibleng ipatuman ang forced evacuation kung magkagrabe ang sitwasyon karong hapon. Sara? Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap. Suspendido sab ang klase ug trabaho sa mga lugar sa Caraga Region. Forced evacuation gipatuman sab sa ubang LGUs, ilabi na sa mga namuyo sa flood-prone areas. Suspendido sugod karong adlaw ang klase sa tanang level sa mga pribado ug pampublikong eskwelahan sa Butuan City tungod sa epekto sa bagyong Basyang. Nagpatuman sab og walay trabaho sa buhatan sa gobyerno gawas lang sa mga trabahante sa essential offices nga naghatod og health services, emergency response, peace and order, disaster risk reduction ug public safety aron masiguro ang kaluwasan sa mga manginahanglan. Gawa sa Butuan City gipatuman sab kini sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, Tandag City ug sa mga probinsya sa Agusan del Sur o mga lugar sa Agusan del Sur ug sa Surigao City. Ang Tandag City LGU nagpatuman sab og forced evacuation sa mga residente nga namuyo sa flood-prone areas. Giaghat sab sa lokal nga panggamhanan ang pribadong sektor nga magpatuman og suspension sa trabaho. Sa karon nakasinati na ang mga lugar sa Caraga ug panag sa mga pag-ulan ug panagsang paghapak sa kusog nga hangin. Baga sab ang panganod sa kalangitan. Gipaabot nga maglandfall sa Surigao del Sur karong gabi o ugma sa kadlawon ang bagyong Basyang nga karon usa na ka tropical storm. Ani report. Mas mikusog ang bagyong Basyang nga usa na karon ka tropical storm. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyong Basyang sa gilayong 295 kilometers sidlakan sa hinatuan Surigao del Sur. Gisaka sa signal number 2 ang Siquijor, southern portion sa Negros Oriental, southern portion sa Cebu ug southern portion sa Bohol. Lakip sab ang Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion sa Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion sa Bukidnon, northeastern portion sa Lanao del Norte, northeastern portion sa Misamis Occidental ug Camiguin. Northern portion sa Palawan, lakip ang Calamian, Cuyo ug Cagayancillo Island. Pipila ka lugar sab sa Visayas ug Mindanao ang gipailam sa wind signal number 1. Sumala sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur karong gabi o ugma sa kadlawon. Sunod kining moigo sa Siquijor ug southern portion sa Negros Oriental ugma sa hapon o gabi. Posible sab kining moagi sa northern portion sa Palawan sa Sabado. Makaapekto sab sa ubang bahin sa nasud ang amihan. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Kusog ang ulan sa daghang lugar ilabi na sa Caraga, Davao Region, Barm ug Soxargen. Busa padayong mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ato ng Sayro, ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Misangko sa pagpanigbas ug pagpanunggab ang bangi sa duwa ka abal-abal driver sa Bansalan, Davao del Sur. Unang gitigbas sa sospek ang biktima. Apan may balos sab ang biktima diyang iyang nadunggaban ang sospek. Ang duwa, pulos samdan. Naka-alerto si Argil, relator. Makita ang pagtabok ni ining lalaking nakaputi og t-shirt gikan sa Bansalan Public Market padulong sa Bansalan Public Bus Terminal Martes sa hapon. Milingkod siya sa terminal. Milabay ang 3 minutos. Miabot kining lalaking rider sa terminal. Ang nakaputing lalaki mitindog og dunay gibunlot sa iyang likod. Giduol ang rider og galit nga gitigbas og lagaraw sa duha ka higayon. Midagan ang gitigbas nga rider o gigukod pa sa lalaki hangtod sa wala na kini naapsan. Misulod sa palengke ang nanigbas. Samtang nibalik sa iyang motor ang rider og dunay gibunlot. Giapas ni ini ang nanigbas kaniya.
na nakuha sa kamera apan sumala sa Bansalan Pulis gamit ang kutsilyo na dunggaban na og duha kay gayon sa gitigbas ang nanigbas kaniya. Makitang nagkadugo na ang likod sa nanigbas. Nibadlong na kining security guard. Hangtod sa niabot ang kapulisan. Gilayong gidala sa managlahing ospital ang duha. Nasayran nga pulos habal-habal driver ang duha. Ang nanigbas usa ka 67 anyos samtang 51 anyos ang gitigbas. Nigula sa investigasyon sa kapulisan nga una ang hitabo. Dunanay panagbangi ang duha hangtod sa misangko sa maong insidente. Magbabase man tayo sa mga evidences na makukuha ng ating investigator, sir. Pero possibly, sir, meron talaga itong na kaso na frustrated murder. Yun namang sa, sir, magdedepensa naman yung dito. Kasi, yung aggression kasi, sir, ba is nag-stop na. So, hindi po pwedeng sabihin na self-defense kasi nag-stop na yung aggression sana, kumuha na naman ng kutsilyo at nistab yung suspect sana. Ang ating ng korte, sir, ang bahala kung ano yung magiging decision with regards to the case at saka yung mga evidences na ipo-forward ng prosecution, sir. Ginakuhaan pa og pahayag ang duha nga kasamtangan ginatambalan sa ospital. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Karong gipailaom sa signal number 1 ang daghang lugar sa Davao Region tungod sa bagyong Basyang. Nagsuspinde na og klase og trabaho ang pipila ka LGU. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Tagum City. John D. Sara dinhi sa Tagum City, Davao del Norte, mapanganuron ang kalangitan ug dunay nay pagpanaligsik. Epekto kana sa bagyong Basyang. Hinuon wala sila nagpatuman og class or work suspension, pero ang pipila ka mga local government units sa Davao Region ang nagpatuman niini. Atong sayron. Epektibo alas 8 sa buntag kaganiha gisuspende sa lokal nga pagabhana sa Davao City ang klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong tulungaan sa syudad. Human gipailawom sa pag-asa ang Davao City sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa bagyong Basyang. Ang suspensyon hangtod og mga adlaw February 6. Ang bagyo ginalantaw nga maglandfall unyang gabi o di ba kaha kadlawon sa Biyernes. Ang inahang si Annabel dali nga gisundo ang grade 2 student nga anak sa tulungaan sa Matina Crossing. Gusto nilang klase ay may bagyo. Giparanggal na sab ang mga tarpaulin sa mga billboard sa downtown area is a preventive measure sa bagyo aron malikayan nga mga tumba. Anaan na sila sa heightened alert status. Gipaandam na ang tanang BDRRMC batok sa posibleng epekto sa bagyo. Unom ka major system matud pa ang ilahang ginabantayan. Unya ang atong mga early warning system sa Davao is up and running. Kanunay na sila gina-check, no? Sa Davao Oriental, as of 12 noon, nagsuspende og klase sa tanang level ang Mati, San Isidro, Lupon, Manay, Boston, Katiil ug Baganga. Samtang class og work suspension ang gipatuman sa Caraga ug Banay-Banay. Nagsuspende sab og klase sa daghang LGU sa Davao de Oro ug Davao del Norte, Digo City sa Davao del Sur ug Santa Maria sa Davao Occidental. Matag karon og unya sab ginamonitor sab sa Office of the Civil Defense Region 11 ang tanang lakang nga ginahimo sa Local Risk Reduction and Management Offices sa Davao Region aron malikayan ang risgo nga posibleng epekto sa bagyo. Ang ginatanaw nato is ang preparedness sa every LGU, no? Sa pag-conduct nila sa response. So when you say response, sugod ka og preemptive evacuation. Wala pa moabot ang baha, gihawa na ni mga tao. So mo to'y atong gina-monitor always. Ang Coast Guard District Southeastern Mindanao nagsuspende na sabog biyahe sa kadagatan gikan Southeastern Mindanao patabok sa Visayas ug Luzon hangtod sa magpagula sila og notice. Sara nag-anunsyo sabno ang Coast Guard Davao Station nga karong 5:47 PM isuspende ang biyahe sa kadagatan gikan Davao City patabok Samal Island, Davao del Norte and vice versa. Tungod na sa bagyong Basyang aron pod nga malikayan
nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga pasahero ingon man sa crew tungod kini sa bagyong Basyang. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sabmo, John D. Esteban. Mikabat da sa kapin 11,000 ka magbanay ang apektado sa sagunsong pagtayog sa Kalamansig Sultan Kudarat sumala sa provincial government. Busa na ngayon na kini og tabang sa national nga kagamhanan alang sa mga apektado. Ani ang report. As of February 3, lapas 3,300 ka aftershocks na ang nabati sa Kalamansig Sultan Kudarat, human ang magnitude 5.2 nga linog niadtong January 20. Sa tala sa P-Box, doon na kinigikosgon nga magnitude 1.3 to 5.9. Gani nakabati na sab og magnitude 4.6 nga pagtayog ang mga residente sa Kalamansig Sultan Kudarat manda 5:34 sa buntag adlang Huwebes. Nabati ang intensity 2 nga gikusgon sa Kalamansig ug Palimbang ug intensity 1 sa Esperanza ug Lebac. Wala matud pay natalang angol ug danyo sa insidente. Hinuon matud sa LGU sa Kalamansig kun ugaling dunay linog, nabatasan na sa mga residente ang muhiklin. Kami dito sa Kalamansig, we learn to be resilient. Hindi naman pwedeng huminto na lang ang buhay dahil may lindol. So pag may mga malakas na lindol, yung mga tao kusang lumilikas. Then kami naman sa local government, we see to it na they are safe at may makain sila. So yan na yung aming araw-araw, yan na yung aming hinaharap. Sa tala sa Provincial Government of Sultan Kudarat as of February 1, 2026, dunay 11,600 ka magbanay niini ang apektado human gipailawom sa preemptive evacuation. Busa nanawagan na sila sa national government nga mahatagan sila og ginabang. Maraming livelihood ang na-put on hold. That's why I am now trying to lobby sa DSWD for the immediate release of the emergency cash assistance to all of the 11,600 families in the amount of 5,000 pesos each. Nag-a-appeal ang provincial government about that 5,000. It's just still a rumor until it is received by the people. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Patay ang usa ka babaeng negosyante human gipusil sulod sa iyang panimalay sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Suspect nga may pusil, naalaan nga empleyado sa biktima nga igulang misulod sa balay. Ani ang report. Dead on the spot ang 45 anyos nga babaeng negosyante og usa ka kan-anan human kini gipusil sa sulod sa iyang panimalay sa usa ka subdivision sa barangay Magdaop, Ipil, Zamboanga, Sibugay, banda 7:40 Miyerkules sa gabi. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa wala nga bahin sa nawong nga hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Matud sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, pauli na ang biktima sakay sa iyang sakyanan kauban ang iyang duha ka menor de edad nga anak nga iyang gisundo sa eskwelahan. Nauna og sulod sa balay ang biktima, apan kalitsab misulod ang suspect nga nagsunod di ay sa ilaha og gipusil ang biktima. Daling misibat ang suspect og misakay sa nagulat nga motorsiklo. Di napansin ng mga anak ng victim na may baril pala dala-dala yung tao na sumunod sa kanila. At nandito naman si ma'am sa bahay, sa loob ng bahay. Nung nakita na si ma'am nandoon sa loob, yung victim natin, saka binaring yung natin. Yung biktima. Abi matud pa sa mga anak sa biktima nga empleyado lang sa ilang inahan ang misulod sa balay. Akala nila ordinary lang sir na empleyado. Yung parang ganun ba? Sila security conscious. Since wala naman din talagang stress si ma'am. Padayon ang pag-ila sa PNP sa mga suspect nga nakuhaan og hulagway sa CCTV nga naka-helmet. Lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Ginakuhaan pa sa pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Ginasubay na karon sa mga otoridad ang background sa Chinese national nga gingong nagapanakit sa iyang Pilipina nga partner nga girespondihan sa Davao City Police. Apan ang biktima midumili na nga mopasangat og kaso. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Magato, pinagaganon niya. Dito, ito. Miatras sa pagpasangat og reklamo ang 21 anyos nga babae batok sa iyang giingong karelasyon nga lalaking Chinese national nga nanakit matud pa kaniya. Ang biktima girescue sa mga otoridad sa usa ka hotel sa Davao City Miyerkules sa buntag. Human na matnunan nga nakahiagom og mga bunog ug kambra sa kadaiyang parte sa kalawasan. Sa investigasyon sa Women and Children's Protection Desk
sa San Pedro Police Station. Physically na gibunog siya sa Chinese national dili gagahapong buntag. So 2 days ago siya nahitabo nga gikulata siya, gibunog siya sa iyahang alleged boyfriend nga Chinese national. Sa pagkakaron dili willing mo file og kaso sir no ang biktima with her alleged Chinese boyfriend. Sa pagpanubay sa Bureau of Immigration and Deportation, dunay legal papers ang maong Chinese national. Apan ginasuta pa sa Davao City Police kung doon na laing record ang maong langyaw. Nanatay coordination pod sir no with the Pasay Police Station and with the alleged nga statements sa maong biktima. Ang duha pulos gikan sa Manila og nag-asikaso matud pa ang maong langyaw sa pagkuha og ID sa Davao City sumala sa biktima. Ginakuhaan pa og pahayag ang Chinese national. Padayon ang pahimangno sa mga otoridad nga kung ugaling pisikal nga ginapasakitan sa partner, gilayon kining i-report kanila aron marespondihan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Duha ka matang sa endemic nga langgam nga na-rescue sa Sarangani Province ang gibuhian na sa Senro Saglan. Kini ang aktual nga pagbuhi sa usa ka batan-ong besra kon Accipiter virgatus nga usa ka klase sa langgam di palang dugay. Sumala sa DNR SOC Sergeant, Enero 21 ning tuiga nakaplagang di kalupad ang maong langgam sa Barangay Patag, Malapatan, Sarangani. Gilayon kining gituno sa Menro Malapatan aron maatiman. Kinaugmaan na rescue sabang usa ka Everett's Scops owl kon Otus everetti sa Barangay Lunpadido sa susamang lungsod. Gi-turn over kini sa DNR Sentro Saglan, Sarangani Province aron masuta ang ilang kahimtang. Sumala sa DNR ang duha ka langgam endemic o sa Pilipinas lang makita. Hinuon ana kini sa least concern sa IUCN kon International Union for Conservation of Nature. Apan na miligro gihapon ang ilang kahimtang tungod sa pagkadaot sa ilang puy-anan tungod sa illegal logging ug illegal nga pagpangayam. Busa pa inumdum sa DNR sa publiko nga ang paghupot o pagtago og wildlife nga walay permiso dakong supak sa balaod sa Pilipinas ilawom sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mas gipahugtan karon sa General Santos City Police ang seguridad sa syudad gumikan sa sagunsong insidente sa pagpamusil ding tuiga. Ani ang detalye. Adlawng Lunes, gipusil patay ang 32 anyos nga lalaking tricycle driver samtang namasada sa Barangay City Heights, General Santos City. Atol sa hitabo, patay sab ang 24 anyos nga nurse nga babae nga pasahero niini human madamay sa insidente. Ang maong hitabo, nalakip sa 5 ka mga kaso sa pagpamusil nga sa gunsong nahitabo sukad January 1 hangtod February 4 ning tuiga. Aminado ang PNP nga kining mga hitabua gika-alarma sab sa buhatan. Talagang nakaka-alarma sa lugar. No? That's why ang ating City Intelligence Unit kakadak ng crime prevention measures dito sa city. Checkpoint, ating uplan bakal sita, ating lockdown operations. Gabi-gabi naman yan, kagabi. Lahat ng officers umiikot. Gumikan kay sagad mga riding in tandem ang suspects. Gimanduan sa PNP ang ubang police units nga manakop sab o mga motor nga posibleng gamiton niini sa krimen. Ang ating traffic enforcement unit at saka MPO, CBFC, ongoing araw-araw yan. Nanguhuli ng mga motor na ginagamit elemento sa riding in tandem, mga krimen. Apan nagpabiling hagit sa PNP ang pag-ila sa maong mga riding in tandem suspects, gumikan sa ubos nga kalidad sa CCTV kung asa palisuray ang pag-ila sa mga suspect. Busa makig-alayon sab kini sa mga barangay aron makabaton og dekalidad nga CCTV in aid of investigation. Dugang niini, gipasabot sab sa PNP nga maayo ang performance sa mga station commander on the ground. Busa tunag kini pagsalig nga makasulbad sa krimen. Kung hindi sila effective, hindi sila magtagal yan. Rest assured na ating kapulisan working hand in hand para sa mamitin natin ating peace and order sa General Santos City. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gitakda sa COMELEC nga ipahigayon karong November 2, 2026 ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Sa gipagulang calendar of activities sa COMELEC,
Bulungtad hangtod May 18 ang voter registration. Sa September 28 hangtod October 5, 2026 ang filing of Certificate of Candidacy. Sa October 3 hangtod November 9, 2026 ang election period, din magpatuman sab og gun ban. October 22 hangtod 31, 2026 ang panahon alang sa pagpangampanya sa mga kandidato. Samtang sa November 2, 2026, barangay ug sangguniang kabataan elections na. Padayon ang pagpangandam sa COMELEC sa umaabot nga eleksyon. Usa ka iro ang nakatandog sa netizens dihang daw mihila kini kay nabiyaan sa iyang fur parents. Mama, hindi ka mo kasi pwede. Oo. Gusto mo si mama? Aping-api ka na, ha? Wawa naman. Patuloy. Huwag ka nang biyak, ha? Gi-share ni News Cooper Erica Kwasay ang iyang iro nga si Trudis nga daw mihila kuman siya nabiyaan sa iyang fur parents. Sumala ni Erica, sagad daw nagauban kanila si Trudis, inigduna sila'y lakaw. Apan ni atong adlawa, duna daw sila'y giadtuan nga layo nga posibleng makastress kang Trudis. Maong gibilin nila siya sa ilang balay. Gabi na daw nakauli sila Erica ug iyang inahan ug didto na nakuhaan og video nga daw mihilak si Trudis. Gigakos daw nila kini kay inig ibutang sa salog, mas mukusog daw ang iyang hilak. Very expressive daw gyud nga iro si Trudis. Daw mutubag gani daw kini inig pangutan-on. Ana daw sila nga ginakaistorya ang ilang fur babies mo nga anad sab daw kini nga ginakaistorya. Aw, laban lang, Trudis. Mga kapuso, himo natong mahinungdanon ang bulan sa Pebrero nga bulan sab sa mga kasing-kasing pinaagi sa pag-donate og dugo. Gani magpahigayon ang GMA Regional TV bloodletting activity sa managlahing lugar sa Mindanao in partnership with Philippine Red Cross ugma na kana mga kapuso February 6. Sa Davao City, ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Malls, Abriza sa alas 10 sa buntag. Sa General Santos City, himuon kini sa 3rd floor function room sa Veranza Mall sa General Santos City sa alas 9 sa buntag. O sa Cagayan de Oro City, ipahigayon kini sa West Event Center sa Limket Kay Mall sa Cagayan de Oro City sa alas 10 sa buntag. Busa mga kapuso, donate blood, save lives. Join na sa Kapuso Bloodletting Day and let's give the gift of life together. One drop can save lives, kapuso. So, see you there. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.